For today's video, mapagpalang araw po sa ating lahat. Magluluto po tayo ng ginataang hipon. Ganyan po ang paglilinis. Unang-una, babalatan po yung hipon para ayaw po nila na may balat. Iba yung pagluluto na may balat. Tatanggalan ko muna ng balat, ang hipon. Ano po yan? Frozen na po yan. Iba na yung hipon na fresh. Tsaka tatanggalan po natin ng yung kinain niya, yung itim-itim. Kasi pag hindi mo po yan tinanggalan ng itim-itim, pag kinain mo po yan parang buhangin. Yan, ganyan. Toothpick po yung ginagamit ko dyan. Tapos, sinusungkit ko po yan sa may gitna ng hipon. Kaya natatanggal. Pero yung mga iba nalinis na. Pero hindi lahat natatanggal, kaya inuulit ko. Kasi doon sa pinagtitindahan, pinagbibilihan, tinatanggalan na. Pero natatanggalan yung natatanggal. Pero pag naputol, hindi na nila binabalikan na kinukuha. Hindi nila inaayos. Kaya inuulit ko isa-isa na linisin. Kasi pag hindi mo po yan nilinis, pag kinain mo po yan parang buhangin. Nangangat-ngat ka ng buhangin. Ganyan lang po. Maraming hipon dito. Pero hindi siya masyadong masarap kasi frozen na siya. Pagkabagong bili masarap, pero frozen na, hindi gaya dati. Yan, tapos na pong nilinis. Ang gagawin ko po dyan, bababaran ko ang asin at saka kurkum. Tapos himas-himasin hanggang matanggal yung yung madulas, para mawala ang amoy. Kasi ayaw po nila na maamoy ang hipon. Yan, ganyan po. Himasin hanggang malabnaw na po yung tubig niya. Ilang beses ko po yung hinugasan. Tapos pag malabnaw na po yung tubig niya, bababaran po natin ng suka yan. Para wala pong amoy. Kasi ayaw po nila na maamoy. Yan, binabaran ko na po ng suka yan. Nalagyan po natin ng suka. Kunti lang kasi dalawa lang yung papakainin ko. Wala dito si madam. Ang nandito lang yung matanda na lalaki at saka yung bunso. Kaya, yan. Ibababad po muna natin yan sa may suka habang maggagawa po tayo ng kanyang ricado. Yan. Mga ilang minuto lang naman. At saka yung bigas, nakababad na rin. Ganyan po ang pagluluto dito. Yung bigas talagang ibababad po yan. Kasi ayaw po nila na pag nagluto ka yung matigas. Kasi pag hindi mo po binabad yung mga bigas nila dito, matigas. Magigisa na po tayo ng ating hipon. Lagyan po natin ng mantika. Paborito nila yan. Sana masarap yung pinangluto ko dyan. Sana magugustuhan nila. Pag nandito naman yung matanda na babae, yung amo ko na babae, hindi ako nagluluto dyan kasi hindi siya kumakain ng hipon kasi sabi niya cholesterol siya. Cholesterol daw yan. Tsaka high blood siya. Kaya hindi ako masyadong nagluluto ng ganyan pag nandito yung amo ko na babae. Kasi high blood siya, tapos cholesterol siya, tapos ang dami niya ng sakit. Hindi kasi natutulog ng gabi. Yan, bawang. Ang ginagawa ko po sa bawang, pag wala akong ginagawa, binabalatan ko na po ng binabalatan. Tapos nilalagay ko na po siya sa lagayan para pag magigisa na po ako, kuha ng kuha. Igigisa na po natin yung ating hipon. Malinis po yan. Wala pong amoy yung hipon. Kaya lang, pagkaganyan na, hinimas mo ng hinimas, frozen na nga, tapos hanggang sa malinis na mabuti, yung malinaw na yung kanyang tubig, tsaka mo siya pwede na iluto. Yan, binalagyan ko na ng paminta. Kasi ayaw po nila na may amoy talaga kahit manok, kahit na anong pagkain. Luya, lagyan na po natin ng luya. Hindi po gaya ng hipon natin dyan sa Pilipinas na masarap. Ito frozen na nga, tapos hinimas mo ng hinimas,
madadagdagan na ng lasa sa mga ricado nila. Yun na lang ang panlasa. Kaya marami silang ricado. Yung dahon na nilagay ko po yan, masarap po yan. Nagpapabango ricado ng mga Arabo. Tuwing magluluto ka ng masbos, mayroon yan talaga lagi. Sa luna, mayroon talaga yan. Tsaka lalagyan ko pa ng laurel yan para mawala yung amoy na talaga. Yan po ang luto nila dito. Tsaka nilagyan ko pa ng konting ginger powder. Nilagyan ko na ng powder na yan. Nilagyan ko na ng luya na nasa freezer. Dinagdagan ko pa kasi pagka nasa freezer hindi na siya masyado talagang matapang. Iba na talaga ang fresh tsaka yung nasa freezer. Tsaka lagyan natin ng konting curry. Curry lang po ang nilagay ko dyan na seasoning niya. At saka paminta, at saka Maggi powder, yun lang. Hindi ko na nilagyan ng kung ano-anong mga seasoning. Kasi baka hindi na naman masarap. Kasi gusto ko, pag magluto ako, yung nakikita yung medyo puti pa na gata. Kasi dati, nung nagluto ako ng first time, ang sarap-sarap na gustuhan nila kasi nakikita puti yung gata. Tapos nung second time na nagluto ako, naparami ako nang nailagay na seasoning na wala yung kulay na milk powder na puti. Kaya kunti lang ang nilagay ko dyan na ricado, curry powder lang. Hindi ko na nilagyan ng kung ano-ano. Ilagay na po natin ang mga gulay. Yan, ang gulay po niyan, sitaw at saka okra lang. Mga frozen lahat yan, walang fresh. Yan, ilagay ko na po yung gata. Ang gata po nila dito, milk powder na coconut powder yung nakalata pero malapot siya. Ayun, dadagdagan po natin ng coconut powder para lalo siyang masarap. Yan po. Tsaka gusto ko po pagka masarap sana yung green na green yung gulay niya, hindi siya ma-discolor. Ilagay ko na po yung kanyang sili. At ayan, magluluto na po pala tayo ng kanin. Yung kanin na nakababad, ganyan po ang pagluluto. Pag yung tubig ay kumukulo na, tsaka mo ilagay yung bigas. Lulutuin po natin ang half cook yan. Pagka kumulo ng kumulo, lagay na natin, i-drain na natin. Yan, luto na po yung ating ginataang hipon. Yan na po, luto na po yan. Ilalagay ko na po yan sa harara. At saka yung kanin natin, yan na. Luto na, na-drain ko na. Mag-i-in na lang po yan. Lagyan po natin ng butter. Kasi pag tuwing nagluluto ako ng kanin na puti, may butter talaga yan. Yan lang ang ating video ngayon. Yan po ang ating upload. Thank you for watching everyone. God bless po sa ating lahat. Thank you for everything. Thank you sa support. Please watch until the end. Thank you.